faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Ang verse po natin ngayon for our FBK is 2 Timothy 4:2. Sabi po dyan, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instructions. Isang magandang bagay pagka ang isang Kristiyano ay nakikita mo, no, nasabi nga dyan, prepared ka. In season and out of season, you are ready to preach the word. Sabi nga nila, minsan, ang tawag sa atin, lalo sa mga pastor, OIC. Ano ba yan? Or JIC, sorry. Na sabi nga, mga just in case. No? Pag wala, handa palagi ang pastor, no? Or ang Kristiyano to share the word. Kasi yan ay lifeblood natin, yung sharing the gospel. So kahit, sabi nga, kahit tulog ka, kahit nakapikit ka, kaya mong gawin yan. But are we really ready in season and out of season? Minsan kasi may mga panahon na namimili tayo ng panahon. What do I mean? Minsan pagka mga kasama natin, mga kaibigan natin, nakilala tayo na hindi kabaitan. Ang hirap natin mag-share, no? Nandun yung tinatawag na hiya at pahiya. Yung bang nahihiya ka, no, na i-share yung gospel kasi baka mapahiya ka, baka sabihin nila, uy, hindi naman totoo yung sinasabi mo, tsaka, uy, ikaw, ano ka dati, siraulo ka dati, tapos biglang ngayon, totoo, ganyan, no. Diba? The season, we do not choose the season, no, kung kailan natin i-share ang word ng Panginoon. Okay? But rather, the season chooses us, na kahit na anong panahon yon, kahit na anong season it may bring, prepared tayo, no? Kahit anong mangyaring, kahit gabi nga ang panahon natin ngayon na hindi masyadong maganda, pero are we still prepared to share and to preach that the gospel of God? Now, sabi pa dyan, correct, rebuke, encourage with great patience and careful instruction. Ang ganda niyan, di ba? Ginagamit natin yung Bible, of course, to correct sometimes fellow Christians. Kasi sa ibang tao na, kapatid, ito yung tamang sinabi ng Panginoon. Ito yung ayon sa Biblia ang sinasabi niya. So, I need to correct you doon sa bagay na yun. Ginagawa natin yung sinasabi natin yan. Or minsan, I rebuke you kasi yung sinabi mo na or yung ginawa mo na yan ay hindi ka aya-aya sa Panginoon, no? Kasi may model tayo, no, ng isang Kristiyano. Pero let me remind us everyone, especially pastors, preachers, or maging yung leaders ng church or simple member lang ng church. Please make sure before you correct somebody, you can be corrected. Before you rebuke somebody, make sure you can be rebuked as well. And when you encourage, make sure you are also encouraged. Kasi ang hirap minsan mga kapatid na magko-correct ka ng isang tao, uy, mali ang ginagawa mo yan. Tapos biglang makikita nila, ikaw rin pala nagkamali. Tapos pagka kinorek ka nila, hindi. No? Hindi ko tatanggap yung correction nyo. No. Or nag-rebuke ka na ibang tao, tapos biglang ikaw na ang i-rebuke na ibang tao dahil mali yung sinabi mo. Ayaw mo na. Christians, believers, child of God, before you correct somebody, you must accept correction. Before you rebuke somebody, you must rebuke yourself. Ikaw mismo ha, hindi lang yung ibang tao. You must rebuke yourself na pag nagkamali ka. At kung nanghihina ka, you encourage yourself. Hindi lang po others. Why? Kasi mga kapatid, God calls us to be His children. And God tells us, you must be humble enough when you are corrected. You must stoop low when you are being rebuked. And you must strengthen yourself, be strengthened when you are being encouraged. Hindi pwedeng gawin mo sa iba yung hindi mo tinatanggap sa sarili mo yung mga pagkakamali mo. You must learn that. Tayo kasi ay refleksyon. Nung kaharap natin,
Especially kung Krisyano tayo, tapos ang kaharap natin hindi Krisyano, kasi i-rebuke mo sila, i-correct mo sila, ikaw rin pala merong pagkakamali. Oo, mga kapatid, oo, oo. Tao lang tayo, nagkakamali din tayo. But, we must accept whatever that is. We must accept, especially correction. Ang hirap minsan, no? Yung pagka-correct tayo ng tao, parang sinasabi natin, mas magaling ako Krisyano ako, ikaw hindi No. Alam niyo, minsan ginagamit ng Panginoon ang maraming bagay just to remind us and to correct us or even to rebuke us. Kaya sabi nga nung sumunod with great patience and careful instruction. Kasi kailangan sa atin muna, tayo muna. Great patience from ourselves bago natin gawin sa iba. Ang dali kasi nung sabi nga, ang dali makita yung ibang tao. Pero sabi nga ng Biblia, yung log sa mata mo, hindi mo makita. Mga kapatid, before we do something to others or before we tell others these things, it must reflect on us. Ngayon, paano naman yan sa mga pastor at mga preacher? Alam niyo, isang natutunan ko sa teacher ko sa Bible School is, pag gumawa ka ng mensahe, bago mo ibato yan, ikaw mismo o tayo mismo na pastor o preacher, ang unang dapat tamaan yan. Ang unang dapat paluin ng preaching na yan. I encourage everyone, mga kapatid, before we rebuke, before we correct, before we encourage, we must learn na I can accept correction and I can correct myself. I can also accept rebuke. And I rebuke myself pagka hindi tama yung nakikita ng iba sa akin. It must start with us first, our hearts. Tayo muna, hindi iba. It's the other way around. Tayo muna, bago ang iba. Let us pray. Heavenly Father, aking po dalangin sa bawat isa nakakakinig ngayon. Tunay, before we do these things to others, may it reflect in our lives first. Gabayan niyo po kami, dakilang Diyos. Turuan niyo po kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ng araw.